compromise. Yun si Pablo. Yun yung pamumuhay ng may kasukdulang para sa Diyos. Amen? Amen. Hindi mo pwede i-compromise ang araw ng linggo sa anumang okasyon. Hindi mo pwede i-compromise ang pananampalataya mo sa mga suhol. Hindi mo pwede i-compromise ang iyong buhay Kristiyano sa alok ng sanlibutan ito. Never compromise. Sabihin natin lahat, I will never compromise. I will never compromise. Never compromise, mga kapatid. Yan ang buhay ni Pablo. Kasi sabi niya, I have kept the faith. Iningatan ko yung pananampalataya ko. Hindi ako nag-compromise kahit ano, kahit maraming nagagalit sa kanya, kahit maraming nagtatangka sa buhay niya. He never compromise. Amen? Si Pablo, nabuhay siya na parang ganito ho. Sinasalungat niya ang alon, ang agos ng tubig. Mahirap yata yung falls, yung falls na tubig, waterfalls. Lalamoy ka, pasalungat sa taas. Yung po ang ibig sabihin ng I have kept the faith. Kahit anong pressure sa'yo, sa bagay na alam mong hindi tama, hindi matuwid, hindi mabuti, hindi kalooban ng Diyos, never compromise your faith. Stand for your faith. Amen? Stand for your God. Kahit talikuran ka nila, kahit sabihin nila kung ano pa mga salitang hindi maganda sa'yo, for as long as you stand for your faith, for as long as you stand for your God, never compromise your faith. Keep your faith alive. Keep your faith pure. Sabi ni Pablo, I have kept the faith. Hinawakan niyang mabuti ang pananampalataya niya. Pinanindigan niya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Araw-araw natin yan, nasasalamuhan natin yan. But nevertheless, tularan natin si Pablo, live our life to the fullest for God's sake. Let's keep our faith pure and alive. Ingatan natin. Pag-ingatan natin ang ating mga pananampalataya. Learn to say no to the world, to Satan, and to sin. Learn to say no. Anya ba tayo? Amen. But in all these things, Apostle Paul remained steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Kahit maraming pressure in and out, he remained steadfast. He remained unmovable. He remained abounding in the work of the Lord. 1 Corinthians 15:58. Kahit maraming pressure sa kanyang pananampalataya, he remained steadfast. Amen? He remained unmovable. He remained abounding in the work of the Lord. Brothers and sisters, living our life to the fullest, especially for the Lord, listen, is not a waste of time. It's not a waste of life. Hindi pagsasayang ng panahon kung mabubuhay ka para sa Panginoon. Hindi pagsasayang ng buhay ang pamumuhay para sa Panginoon, but rather, living your life to the fullest for God will have a sure reward. Yun ang sabi ni Pablo, verse 8. There is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who love His appearing. You see? Ang mabuhay ng buhay para sa Panginoon ng lubusan ay hindi kawalan, hindi pagsasayang, hindi isang pagpapahalaga na may gantimpala. Amen? Amen. Pero pag nabuhay ka, hindi para sa Diyos, sinasayang mo ang buhay mo. Pero pag nabuhay ka para sa Diyos, ginagawa mong makabuluhan ang buhay mo. Palapakan natin ang Panginoon. Useful and meaningful. Let's live our life to the fullest for God. Live our life fully for God's sake. Sabi ho ni John Wesley, narinig niyo na yung pangalan John Wesley? Pinakarinig niyo ang pangalan John Wesley? Sabi ni John Wesley, pakinggan niyo po, sabi niya, give me 10 men who fear nothing but God, who hate nothing but sin, and love nothing but the lost souls. I will change the face of England. Grabe ang consummation
ng buhay ni John Wesley para sa Diyos. Sabi niya, bigyan niyo lang ako ng 10 lalaki na walang ibang kinakatakutan kundi ang Diyos. Walang ibang kinamumuhian kundi ang kasalanan. Walang ibang mahal kundi ang mga kaluluwang napapahamak. At babaguhin ko ang anyo ng buong England. Si John Wesley lived his life to the fullest for God's sake. Are you listening, people of God? Amen. Kung bakit siya naging great man of God during his time, he was a pastor. Siya ay pastor, theologian, and author of books. Bakit siya naging great? Because he lived his life to the fullest for God. Do you want to be great? Live your life to the fullest for God. Si Pablo, kahit wala na siya, pinag-uusapan pa rin siya. Binabanggit pa rin ang pangalan niya, ang kanyang mga gawa. Why? Simply because he learned to live his life to the fullest for God. Ang pagiging dakila ay hindi yung nananalo ka sa iba't ibang larangan ng paligsahan. Ang pagiging dakila sa harapan ng Diyos ay mabuhay ka ng lubusan para sa Diyos. Yan ang pagiging dakila. Amen! Amen. Yan ang totoong kahulugan ng buhay. Yan ang tamang paraan ng paggamit ng buhay. Mamuhay tayo para sa Diyos. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon.